Wanna talk to me, gotta speak up. Just run through a duff, I had to re-up. All that revving up the engine just to eat dust. Gotta modify your motor just to keep up. I like you been around the window when you see one. Charged up like Pika. I'm not with the title and I don't know what you speak of. None of this by accident, we wanna heat the streets up. I'm back in my bag again, it's time to heat the streets up. I'm not with these beats, so they tell me drop some new shit. Your character iffy, I mean look at who you cool with. I with so many squares in your circle, it don't make no sense. That's why I be standing. Yon guys, what's up, what's up? Kamusta guys? Kamusta kayo guys? Tagal-tagal rin hindi tayo napag-vlog ng motor dito sa may channel natin. So, naging busy tayo sa school, sa mga iba pang gagawin. So, naging busy ako sa OJT. And then, yung Rusi player na nakikita nyo binablog ko dito sa channel is binalik ko muna siya. Kasi kumuha kami ng Barako. So, gamit-gamit ko ngayon is Yamaha. Pero ngayon, nabigyan tayo ng opportunity na pahiramin ng Suzuki Raider 150. Ito yung carb type. So, shoutout sa may kuya ng girlfriend ko sa pagpapahiram nito sa atin. So, take care natin siya ng mabuti. Kung paano tayo mag-take care sa sariling atin. So, mas doble dapat kapag hiram natin siya. Okay, so, ayun nga. Andito tayo para i-review kung still worth it yung Raider 150 ngayong 2023. Kung carb ba or FI. So, compare natin siya guys. Pag-uusapan natin yan ng mabuti dito sa vlog. And di-discuss natin yung specs, engine, and the body design of Raider. So, alam ko marami nang nakapag-vlog na ibang vlogger dito sa Raider 150. Pero, papromise ko na magiging unique tong vlog na gagawin natin. No? So, ayun guys. Pag sinabi naman nating Raider, or yung Raider 150, alam naman natin, Raider 150 and Sniper 150 or yung classic na 135, sila yung mga underbone king na tinatawag dito sa Philippine market, Philippine motorcycle market ng Philippines. So, unang nilabas yung Raider 150, yung Gen 1 nito, noong 2004. So, yun yung tawag doon is facelift, yung headlight niya. Ito kasi is second generation na to ng Raider, yung gantong mga decals and gantong headlight. And engine is the same, oil-cooled, dual overhead cam, 4 valves, 150cc, 6-speed. Fuel system niya is steel carburetor. And pag-uusapan pa natin yun later on guys. So ayun nga guys, ito yung Raider 150. Siya yung underbone king. Tinatawag na underbone king ng mga motorcycle enthusiast pagdating sa underbone. And so kung nagbabala kang kumuha ng Raider 150 FI or Carbman ngayong 2023. So, pag-usapan natin siya kung still worth it nga ba na kumuha ng Raider 150 dahil sa naglipa na yung mga scooter sa motorcycle market ng Philippines. So, kung gustong-gusto mo talaga yung Raider 150, panoorin mo tong vlog na to. So, ayun guys, mag-start tayo sa specifications ng motorcycle. So, meron tong 150cc engine displacement. Ayan guys, kitang-kita naman dito. Ayan. So, may decals niya. 150cc engine displacement. Meron tong maximum power na 15.4 horsepower. And naka dual overhead cam na siya. And 4 valves. May capacity ng fuel tank na 4.9 liters. May bore na 62 mm. And may stroke na 48.8 mm. And ayun guys. So in paper talagang malakas yung Raider 150. Pagdating sa mga specs niya na nabanggit ko. So, pag-usapan natin yung dual overhead cam niya guys. So, yung dual overhead cam guys, nagbibigay talaga yan ng sipa or talagang nagbibigay siya ng power when it comes to sa hatak or sa throttle niya. So, yung dual overhead cam guys is meant for powerful engine. So, in-apply siya ng Suzuki dito sa kanilang motorcycle which is yung Raider 150 nga. And naka 4 valves siya. So alam naman natin pag 4 valves sa mga ibang scooter na familiar kayo, mga naka 4 valves, talagang malalakas yung mga motorcycle na yon. So in-apply din siya dito sa underbone na to. And naka oil cooled siya guys. Yung tinutukoy ng Suzuki dito na advanced cooling system is ito yung oil cooled ng Raider. So nandito yung radiator niya. And then nandiyan yung mga hose for sa intake tsaka sa paglabas ng oil galing sa may makina. Okay guys, so matagal na nga ako guys na nakapagdadrive ng Raider 150
And yung first gen nito, nakapag-drive na rin ako. So, talagang yung first gen is malakas din. And ramdam mo rin talaga yung power niya. And sa second gen, which is nakapag-vlog na rin tayo ng Raider 150 dito. Sa may tropa natin, si Yolo, ay naka Raider 150 din. So, shoutout kay Yolo. So, alam naman natin. At alam ko, sa pagdadrive ng Raider 150 is talagang malakas siya. Bawat gears niya, binibigyan ka talaga niya ng power. Low to mid and high RPM. Talagang nandoon yung power niya kapag gusto mo talaga ng overtaking power is ibibigay talaga ni Raider yun sa'yo. So, yun yung dulot ng dual overhead cam, 4 valves, 150cc, and yan, powered by Suzuki engine. Guys, meron siyang gold crankcase sa, I believe ito yung red and black combination na naka-red na mags. Yan, combination niya guys. And kung mapapansin mo si Raider, talagang designed siya for speed talaga kasi, yan o. Ang nipis ng body niya guys. Titignan nyo mabuti. Talagang designed siya for speed no. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung design, body, tas mga decals niya nitong Gen 2 ng Raider. Ayan guys, alam ko naman na sigurado ako na nakakita na kayo ng Raider sa kalsada or sa mga parking lot. And kung titignan nyo yung body niya guys, sobrang slim niya, no? Ayan, no? Sobrang slim lang ng body niya. Talagang wala siya dito yung... At unlike sa other na underbone na merong malaking ano dito, cowling sa pairings niya. So itong Raider meron siyang napakanipis na body. Yan, kung titignan nyo guys. Yung body niya is meant to cut sa air na paparating. So, aerodynamic siya. Meron siyang vent dito for aerodynamics. Yan, dito pag in nung air, para i-cooled, kapag matuling ka na kasi, pag in nung air dito, i-cooled niya tong head. Yan. And pagkatapos nung air na pumasok dito sa head, mag-exit yung air dito or dito sa vent na to, which is good for aerodynamics. Tapos yung riding position mo dito sa Raider is aggressive talaga. Para kang laging sinasabi nga ng ibang vlogger din na naka-riding attack position lagi si Raider. Which is totoo naman kasi yun, medyo nakayuko ka dito eh. And kapag yumuko ka pa ng konti, yun, talagang aerodynamics na talagang magi-increase siguro ng power, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman ginagawa yun and di rin ako was magpatakbo guys. Yan. Ayun nga guys, kung into speed ka talaga and gusto mo talaga ng more power is yung body ni Raider is nakakatulong din and mas magaan siya guys ng kaunti kumpara sa Sniper. I believe 109 kilos to si Raider or 103. I'm not sure. Type nyo lang sa comment section guys kung gaano kabigat si Raider pero I'm sure na nasa 100 kilos yung timbang niya. Mas magaan siya guys kumpara kay Sniper, kay Yamaha Sniper, no. And ayun guys, kung mapapansin niyo yung mga decals niya is talagang aggressive, no. Dito tayo sa may maliwanag. Titignan niyo yung mga decals guys ni Suzuki is talagang piniplex niya yung muscle dito ng motor, no. Piniplex talaga niya na si Raider is for speed talaga. Ayan, piniplex niya dito yung dual overhead cam, 4 valves. And ayan, nandito yung Raider na sticker. Ito yung legendary sticker ng Raider na kahit sa ibang colors may kita nyo rin talaga. 6-speed, hyper underbone. Yan. Nakikita nyo kay Smash naman, kung familiar kayo din sa Suzuki Smash, makikita nyo na doon naman sport underbone yung nakalagay. So dito is hyper underbone. And doon sa may Raider FI, medyo hawig din sila ng decals dito. Ganito rin kasi nakalagay doon eh. So ayan. Ito yung mga decals ni Raider 150 carb. Yun. Kuta natin guys. Yan. Hindi naman yung pagkaka-decals niya guys is hindi masyadong makalat. Hindi masyadong over stickered. Parang ganon. Kasi meron sa ibang parang nasobrahan sa pagkaka-sticker eh no. And yung sticker placement niya guys is saktong-sakto lang. Talagang nagko-complement siya dun sa itsura ng motor. Yan eh, samahan nyo pa ng aggressive na itsura ni Raider, no? Talagang maganda yung body design niya. And ito yung nagustuhan ng mga Suzuki Raider lovers, no?
mga enthusiast ng Raider 150. Yung talaga yung nagustuhan nila dito sa motor. And yung mga sticker nga na yan, is signature yan. Ito ni Raider Underbone King, no? Guys, pag-usapan naman natin yung kanyang meter panel, and pagdating naman sa kanyang mga ilaw guys, siya ay naka-bulb type pa. Yan. So, bulb type siya dito. Sa signal light, bulb type. Brake lights, bulb type pa. Pero ang kagandahan nito guys is magkakasama yung kanyang mga ilaw niya. So, wala kayong paproblemahin, di katulad ng iba dito na di ba may tenga. So, pag may tenga kasi is may tendency siya na mabali. Pag kunyari, sumabit kay backride nyo, ganun. Pero, nasa pag-iingat pa rin yan ng may-ari, guys. And, next natin is yung kanyang meter panel. So, ito guys is combination siya ng analog and digital. Yan. Yung RPM indicator niya is naka-analog type pa. Then, pagdating dito sa may speed, fuel, and itong mode niya. Tapos yung mileage. And then, dito guys, ang kagandahan, ang nagustuhan ko lang dito sa Raider, unlike dun sa ibang mga underbone. Diba yung dipstick niya para malaman mo kung ano yung level ng oil mo is, kailangan mo patanggalin tong oil cap, then susukatin mo siya ng ganun doon. Yan, tanggal. Dito sa Raider din meron siyang sight glass doon. Ayun o. Yan. Sa sight glass niya, makikita mo dyan kung nasa low level na yung oil mo, nasa minimum ka, or nasobrahan ka na paglagay ng oil. So, sa tingin ko, hindi naman siguro kayo sobra sa paglagay niyan kasi 1 liter lang naman yan guys, kada change oil, no? And ito pala guys, makikita nyo na to is nandito yung oil filter niya. Pag magpapalit kayo, nandito yung oil filter, clutch cable. And then, napapansin ko lang talaga dito sa Raider kumpara sa ibang motor, no? Sobrang laki ng head niya, no? Ito yung head niya, may gold na yan. Ayan guys, pakita ko. Ayan. Ayan guys, pakita natin yung head niya. Ayan o. Sobrang laki ng head nitong Raider, pati itong block niya. Grabe, laki. Ayan, talagang napakalaki niya. Tapos sobrang daming pins. Ito mga to pins yan for efficient cooling yan. Tumutulong din yan sa pag-cool. Tapos nandito yung kanya radiator ng oil. May radiator cover na din siya, no? And ang purpose ng radiator cover is dahil nga yung front fender niya is hindi cover lahat. Purpose niya radiator cover is para mapigilan yung mga maliliit na bato na tumama dito. Kasi pag tumama siya sa may radiator oil cooler, pag nabutas siya, maglilik yung oil dito eh. So, good thing yan guys, kung may Raider kayo or bibili kayo, you might want na i-consider na maglagay niyan guys, no? And ayun guys, sa likod, yung disc niya is good. Saktuhan lang yung preno niya. Maganda naman guys. Hindi naman kayo isisemplang nito. And kapag umuulan naman, siguro, hindi naman talaga yung iba, hindi naman humahataw talaga din. No, and kung humahataw kayo, dahil nga wala kayong ABS, and naka 2 wheels pa kayo, ay mag-isip-isip na kayo. Ayun guys, so nagpalit na rin siya dito ng Rizoma. Yan yung brand ng side mirror, Rizoma, baka naman. Baka naman, Rizoma, di ba? And dito guys, sa headlight niya is yeah, meron siyang ano dito, tinatawag ni Suzuki na ano, may tint siya na color blue. Ayan, meron siyang tint na color blue. Hindi ko alam kung tint talaga to, pero tingin ko nasa loob siya eh, no? Yung tint niya na blue na yun, accent na yun is nasa loob. Then may daytime running light siya, napapansin ko guys, itong nasa ilalim mo. Yan. Or parking lights ba to? Park light, ganon. Then naka LED na to guys. Ewan ko kung aftermarket to or ito yung pagbili nyo talaga. Hindi ko sure guys kasi hindi pa ako nakakita ng Raider na stock talaga lahat. Yung walang. And by the way guys, kung magtatanong kayo ng kilometers per liter ni Raider is meron siyang 45 kilometers per liter na average.
So, depende pa rin yun guys kung gaano kayo makabilis magpatakbo and kung panay bomba kayo dyan. You can get this for 103,000. Depende sa kasa na bibilan nyo. And sa marketplace naman sa Facebook, depende pa rin siya sa edad ng motor, sa looks, sa kung na-preserve yung makina, kung maalaga, and yun guys. Sa overall, nakita ko sa marketplaces, nasa 50, 45, and 60k yung market value niya pag mga second hand na motorcycle, no? So, ayan guys, si Raider 150 Carb. Ito yung review ko sa kanya and first impression. And ayun, shoutout ulit kay Kuya Mark Neal sa pagpapahiram nung kanyang motor. Yun. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. And sana makapag-review pa tayo ng ibang mga unit soon ulit. Dahil medyo na-miss ko mag-review ng motorcycle, no? Puro review ko ngayon cellphone guys. And ayun guys, so ayun, drive safe guys. And bomba 1 port. Bye-bye. Would you attack in my defense? You gon' make me level up and you don't want that. That's why I'ma get this lit. I bet everything I got you, we can run that. Look up to the stars, you see where I are. Universe is my backyard. Pablo Sanchez, knock it out the park.